Magkatuwang naaayusin ang EDSA ng Department of Transportation o DOTR at Department of Public Works and Highways o DPWH upang maging mas commuter at pedestrian-friendly. Layo nitong masiguro ang kaligtasan ng aksesibilidad ng mga pedestrians, commuters, lalo na ang mga vulnerable sectors tulad ng person with disabilities o PWDs, senior citizens at mga buntis, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinangunahan ang joint inspection sa pedestrian infrastructure sa EDSA ni na Transportation Secretary Giovanni Lopez at Public Works Secretary Vince Dizon kasama ang mga miyembro ng Automobile TPH at Move as One Coalition, gayon din ng ibang civil society organizations. Sinuyod ng dalawang kalihim ang kahabaan ng EDSA mula Ayala sa Makati patungong Rojas Boulevard sa Pasay. Batay sa isinagawang inspeksyon, napagkasundoan ni Lopez at Dizon na agad nang gawin ang mga short-term action plans sa EDSA. Tulad na lamang ng pagpapalawak ng pedestrian lanes, pagsasagawa ng shared bike lane at repair stops, pedestrian waiting shed at pagtanggal sa mga obstruction sa dinaraanan ng mga commuter. Ayon kay Secretary Lopez, ipinag-utos ng Pangulo na solusyonan ang EDSA para maging commuter-centric. Dagdag naman ni Dizon, kailangan na agad itong solusyonan dahil nakaka-stress raw umano kung ganito ang sitwasyon na laging kinakaharap ng mga commuters. Sabi ng Pangulo once and for all, ang utos niya sa amin dalawa ni Sec Banoy tsaka ni Chairman Don ng MMDA is gawin na nating pedestrian and commuter friendly ang EDSA. And yun ang plano natin gawin and tingin ko by 2026, sisimulan na natin to. Sa tulong ng DOTR, sa tulong ng MMDA, sa tulong din ng mga LGUs. Rhea Bel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network.